Praise the Lord. Isang magandang gabi po sa ating lahat at purihin ng Panginoon. Today is Tuesday. Ito po ang ating JCLG, Tuesday Online Bible Study. At ito po inyong likod, si Pastor June Cortez from San Pablo City, Laguna. Salamat po sa inyong lahat at minsan pa sama-sama tayo sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Hukayin natin ang salita ng Diyos at atin pong kukunin yung pinakabuhay, pinaka-sustansya ng salita ng Diyos, yung pong pinaka-treasure natin, the revealed knowledge of God, the Rhema word of God. Hindi lang po tayo basta nag-aaral yung surface ang tinatalakay, yung ibabaw, no? Tawagin niya logos, kundi yung loob, pinakaloob ng salita ng Diyos, pinupuntahan natin at ating sinisiyasat sa pamamagitan ng Biblia. At salamat sa Panginoon, sa Holy Spirit na siya ang nagbibigay ng revelation knowledge about sa atin. The Rhema word of God. The word God becomes alive. Okay. So, purihin ng Panginoon. Welcome po everyone at pagpalain kayo ng Panginoon. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Lord, maraming po salamat sa gabi pong ito sa aming pag-aaral ng iyong salita. Gagabayan mo kami, papanubayan. At you are anointing us with the fresh anointing of wisdom and revelation para po maintindihan namin malalim na bagay ng iyong banal na Espiritu na ituturo mo sa amin ang iyong salita. Let it be a Rhema word of God, revealed knowledge of God, and our hearts will be filled with faith because faith comes from your word, from the word of God. Maraming po salamat. Dalayan namin habang kami nakikinig sa salita. Those who are sick will be healed instantly. Those who want to receive miracle, let them receive it right now, Panginoon, ngayong gabi. Lahat ng mga may sakit karamdaman ng nood, let them all be healed, Lord. Lay your hands on them and heal them in the name of the Lord Jesus Christ. For there is power in the Word of God to heal us. Lord, maraming po salamat sa aming paksa at tinatalian namin lahat ng mga demonic forces na gustong i-assign ni Satanas sa amin pong pagpapatuloy, pag-aaral ng isalita at mag-aaral kami ng isalita without any distraction, without any hindrances, and we bind the devil and all demonic hosts in the name of the Lord Jesus Christ. Maraming po salamat, Panginoon. Release your grace. We receive your life, Lord. We receive your word. In Jesus' name, be all the glory. Amen. Alright, yan po ang awit natin. Kasama natin ang Diyos at saka ikaw ang aking buhay from our friend Pastor Luis Boy Baldomaro. Siya po ang composer niya. No? So, kung gusto niyang awit na yan, i-download nyo lang. Meron niya sa YouTube, no? At sa Spotify. At sa mga MP3 na downloader. No? So, purihin ang Panginoon, mga kapatid, at God bless everyone. No? So, thank you sa inyo lahat. So, ngayon pong gabi, no, ang ating pong pag-aaral ay part 3. Part 3 ng How to Cast Out Demons. How to Cast Out Demons. This is part 3. Doon sa part 1, ang title ay Know Your Enemies. No? Pinag-aralan natin kung sino yung mga demons, kung saan galing yan. Sila po ay mga anak ng mga fallen angels noong unang panahon. Yung mga fallen angels na yan, hindi yan yung tropa ni Satanas na umalis sa langit, 1/3 yun. No? Hanggang ngayon, naglipa na pa dito sa mundo yan. Yung mga yan, kalaban natin. No? At sila ang mga nag-uudyok sa mga tao para gumawa ng masama. So, hanggang ngayon, they are free. No? Pero
alam ni Satanas ng mga fallen angels na konti na lang panahon na titir sa kanila, magkakaroon po ng judgment day. And all of them will be thrown into the lake of fire. At doon sila ito torture forever. Kasama ng mga tao na walang tagapagligtas. Kaya tayo po dito sa Bible study, hindi tayo nag-accept panahon. Mapalad po tayo kasi we have a Savior. And Jesus is our Lord God and Savior. No? Hindi na tayo kasama sa mga huhusgahan ng Panginoon. So, yung mga angels na gumawa ng kasama, yun po yung mga 200 fallen angels. Dati sila ay mga good angels of the Lord, kung tawagin ay the Watchers. Sila po ay nasa Book of Enoch. No? They were 200 Watchers. Inassign ng Diyos sa mundo to watch the people, to guard the people, to guard the earth. No? Pero imbis na bantayan nila, sila po ay nagkaroon ng personal na pagnanasa sa mga magagandang babae na anak ng tao. At yung isa sa kanila ay nagpromotor. Sabi niya, mukhang maganda na gawin natin ang kasalanan na ito. Yung sila ay magpalit ng katawan, igaya ang katawan sa tao at makiapid sila sa mga anak na babae ng tao. No? At sabi niya doon sa kanyang mga kasamahan, they were 200. Gagawin ko ito kung sasama kayo. At sila lahat ay nag-agree. No? Hindi sila natakot yung mga kasalanan. So damay-damay na tayo. Alam nilang kasalanan yun eh. Pero ginawa pa rin nila. Kaya nung time na yun, after na ginawa nila ang kasalanan yun, at sabi sa Bible, hindi lang sila nagkasala sa tao, kundi maging sa mga hayop. Hindi na tinukoy kung ano yung kasalanan sa hayop. Pero marami mga theologians, Bible scholars na same sin ang kinabagsakan nila, yung tinatawag na bestiality. No? Possible na nakipagtalik sila sa mga animals din. After na sila makipagtalik sa mga tao, kumuha sila ng mga asawa nila. At alam niyo yung mga fallen angels, mga gwapo yan. No? At itong mga babae naman, pumatol. No? At ang naging mga anak nila, mga giants. Yan yung mga superheroes ng araw. Panahon ng mga unang panahon. Mga malalaking tao yan, mga giants. At later on, nung sila ay namatay na, ay yung kanilang spirit na natili sa planet Earth. Kasi taga rito rin sila, pero hindi sila tao. Kaya ang mangyayari, naghihintay sila ng Judgment Day. Hindi sila pwedeng lipulin ng Diyos kasi parang kahawig natin sila na tao pero hindi sila tao. Pag sila ay hinusgahan ng Diyos, dapat husgahan na rin ng Diyos tayong mga tao, yung mga hindi mananampalataya ngayon. Madadamay ang tao. Kaya sama-sama. To be fair, hindi niya malipol yung mga fallen angels na yan o yung mga anak ng mga fallen angels, yung mga disembodied spirit na ngayon ay kung tawagin mga demons. No? Naghihintay sila ng Judgment Day. Kung paanong doon hahatulan lahat ng mga tao na walang tagapagligtas, all sinners, all people na walang Diyos will be cast into the lake of fire, kasama ng mga demonyo at mga fallen angels. Okay, yung mga gumawa niya ng mga pakikiapid sa tao, pakikiapid sa hayop, sila yung 200 fallen angels, the watchers. Sila ibinulid ng Diyos sa kadiliman, no, sa Tartarus kung tawagin bilangguan ng mga fallen angels ayon. Hanggang ngayon, nasa ilalim sila ng lupa, underworld. No? Nakakulong sila doon. Nakatanikala. Samantalang yung grupo ni Satanas, yung mga 1/3 ng mga fallen angels, hanggang ngayon nakakalaya pa. So magkaibang grupo yan. Parehong kalaban natin. No? So yun ang pinanggalingan. Kaya nung nilipol ng Diyos ang mga giants sa unang panahon, sa pamagitan ng Noah's flood, no, nalunod sila lahat, kaya nalipol silang lahat. Okay, at sila nawalan ng katawan. Gusto nila magkaroon ng katawan. Kaya sila pumuposes ng mga katawan ng tao. At hindi naman nila basta kayang iposes ang katawan ng tao. Merong proseso. No?
Ang proseso yan, some other time, pag-aralan natin kung paano nakakapasok ang mga demonyo. Bigyan ko lang kayo ng ilang kaalaman na kapag ang tao nagbabasa ng mga occult books, nakikipag-compromise o yung sobrang nagbababad na sa kasalanan, nagbabasa ng mga marunuming babasahin at ng mga book about occultism at book ng cult religions, or nagkakaroon ng mabigat na problema. Una ay nagkakaroon silang problem sa isip, sa damdamin, nagiging emotional sila hanggang sa tuksuhin sila ng mga demonyo, at pagka kanilang pinaniwalaan, na-convince ang mind nila, papasok si spirit at sila ay mapopossess ng mga demonyo. Okay? Yun po ang how demons can possess the body of a human being. Sila lang ang merong kakayanan ganyan. No? Ang mga mangkukulam, ang mga patay na espiritu, hindi po sila pwedeng bumalik. Kaya kung binanggit yan, may mga pastor na meron ministry rin of deliverance, pero ibang paniniwala nila, sabi nila, wala na raw demonyong pumapasok sa tao. Natalo na raw yun. Ang pumapasok daw sa mga katawan ng tao ay mga espiritu ng mga taong namatay. Naku, malabo po yun. Walang ganyan sa Bible. At ang kinakash out daw ngayon, pinapalaya sa katawan ng tao, yung mga espiritu ng mga taong namatay. Wala pong ganyan. At never na sinabi ni Jesus, in my name you will cast out those spirits of the departed people, of those departed people. Walang sinabing ganon, na kayo magpapalaya sa mga kaluluwa o espiritu ng mga taong namatay. Walang ganon. Ang sabi ni Jesus, in my name, sa pangalan ko, magpapalayas kayo ng mga demonyo. Okay? At yung mga kaluluwa o espiritu ng mga taong namatay, hindi po demonyo yan. Mga human spirit yung mga yan. At ang namamatay, pumupunta doon sa compartments of the dead, doon sa lugar ng mga patay. No? Remember sa Luke chapter 16, nung the Lazarus and the rich man, yung pulubi ay namatay, at namatay din yung rich man, yung tao mayaman. Kapag nakita ng mayaman, nasa lugar siya ng tortured place, sa hell, sa impyerno. At natanawan niya sa kabilang ibayo, ang dividing line ay yung malalim na bangin, at elevated, mataas sa lugar, natanawan niya, nandun si Lazarus, kasama si Abraham. At sabi niya kay Abraham, amang Abraham, kung pwede, papuntahin niyo dito si Lazarus, idikit man lang yung kanyang daliri sa tubig at malamigan ang aking dila. No? Sabi ni Abraham, hindi pwede yun, hindi pwede magpadala dito, pamula dito at papunta dyan. Hindi allowed ng Panginoon. Sabi nung rich man, kung ganon, yun na lang aking mga kapatid, concern ako sa mga kapatid ko. Kung pwede po ay magpadala kayo ng mga kaluluwa na magbibigay warning sa mga kapatid ko dahil baka sapitin nila itong napuntahan kong lugar, yung impyerno. Hindi rin pwede, hindi allowed ng Diyos kasi walang kaluluwa, walang espiritu pwedeng bumalik sa ibabaw ng mundo at mangusap. Walang ganyan. Kaya yung mga necromancer, yung mga tao, ahente rin ng Satanas na kumukonsulta sa mga patay, mga necromancer sa tawag, at nakikipag-usap sa mga patay na sabi nila may kakayanan silang ibalik yung mga patay at makakausap yung mga departed spirit of your loved ones. Hindi totoo yun. Mga demon spirit, mga impersonators, nagpapanggap na kunwari siya yung mga namatay sa buhay na mga mahal niya sa buhay na namatay, asawa, anak. Nagpapanggap, magaling na artista po yung mga yan. Pati yung itsura ni Lola, ni Lolo, nako, kayang-kaya nilang kopyahin. No? Kaya-kaya nilang kopyahin. One time dito sa Pablo, may umusap sa akin, nag-usap na i-house blessing yung bahay nila kasi may manifestation ng ghost, merong multo. No? Kasi yung kabataan, yung boyfriend na nung isang nakatira doon, pagka dadalaw ng weekends, doon pinatutulog sa baba, samantalang sila lahat nasa taas. So, yung binata natutulog doon sa ibaba, madilim,
nagigising ilang beses pa. Tuwing matutulog doon, pag sinagising madalian, nakikita niya, dalawang matanda nandun sa may hagdan. Sabi, sino yung matanda niyo? Nasa may hagdan. Di takot na takot siya. Alam na ghost yun eh. So, lalo pag na makikitulog siya doon, at kasi taga ibang lugar eh, Maynila yata o kung saan, hindi na siya makakabalik, dinalaw lang niya yung kanyang girlfriend. Kinukwento niya, nung ako'y pumunta doon, sabi ko, hindi lang house blessing, kapatid, ang ating gagawin, kung ganyan may mga manifestation, ako pag inusap ng house blessing, hindi lang house blessing ang ginagawa ko, house deliverance. Paano i-bless ng Diyos ang bahay kung merong naghahari-harian doon na mga spirit, mga demon spirits, no? At hanggat hindi napapalaya sa bahay yung mga demon spirits na nakikitira doon, yung bahay na yung mamalasin, ano? Laging magkakaroon ng mga magulo, may away-away, no? Merong mga iba-iba, depende sa spirit na naninirahan doon. Halimbawa, bumili kayo ng bahay na yung bahay na yun ay tinirhan ng mga prostitutes at may naganap doon ng mga pakikiapid at mga immorality at mga kalaswaan, no? Pag binenta yon at kayo nakabili, hindi nyo pinapray sa nakakaalam, no? Yung bahay na yon, nandoon pa yung mga spirits, and later on, magkakaroon ng effect doon sa mga bagong nakatira. No, may nangyaring ganyan, yung lugar, yung isang apartment, tinira ng mga prostitute at gumawa ng mga kalaswaan doon. Pag alis nila, naiwan yung demon spirit, meron tumira na dalawang couple, later on, yung dalawang couple nagkasala ng immorality. Bakit? Kasi nandoon yung spirit of lust, nandoon yung spirit of immorality. Kaya kailangan alam po natin, hindi lang ang mga demonyo pumapasok sa karawang tao na kailangan palayasin, ano, pati sa mga bahay, nandyan yan. Halimbawa, may naganap na krimen, no? Anumang sin na naganap sa bahay at umalis yung dating nakatira, pag may pumalit na nakatira at hindi na ipanalangin, hindi na cast out yung mga demons doon, magkakaroon ng epekto doon sa titira. Yung history ng bahay ay mauulit, ano? Parang yung isang bahay na na ikinuwento nung isang bina-Bible study ko dito malapit sa amin sa may Green Valley, na ang sabi nung church member namin, naku pastor, yung bahay na yun na doon ibebenta na, at yung mag-asawa araw at gabi nagbabato ng pinggan, at yung anak ay naging addict pa, no? Iisa lang anak, dalawa lang sila mag-asawa doon, lagi pa nag-aaway. So napagpasya nila na ibenta yung bahay at maghiwalay. Then after ilang months, nalaman ko nabili na yung bahay. Ganun din, isang couple, happy family, may isa ring anak. Later on, nabalitaan ko na lang doon sa member ng church namin. Naku, pastor, yung nangyari doon sa bago tumira, yung nangyari doon sa dating nakatira, nangyari ulit doon sa bagong tira. At araw-araw nag-aaway pa mula ang tumira doon. At may balak daw na maghiwalay. Ewan ko kung ano nangyari. At yung anak naging addict din. History repeat itself. Bakit? May mga demons na dapat umalis doon sa bahay na yun. No, parang yung ka-office mate ko. Sabi niya, alam mo Brad, saya-saya namin mag-asawa. Pamula nung kami lumipat ng bahay, tumira sa ibang bahay, nag-apartment kami, no, meron roon yung ka-office mate ko, mayaman sila. In fact, yung bahay nila doon nakatira sila sa compound ng tatay niya, magkakatabi sila ng kapatid niya. Ayaw niya nung girl, gusto niya magsarili. You maranasan yung solo lang sila mag-asawa. Kaya nag-apartment sila. Sabi niya, Brad, ba't ganun? Pamula nung lumipat kami doon sa bahay, malayo pa, parang ang dilim ng nakikita ko sa bahay namin. Pagdating ko sa bahay, parehong mainit ang ulo namin mag-asawa. Naku, Brad, sabi ko, baka may masamang espiritu doon. At noong time na yun, hindi ko pa confirm na meron talaga mga demon activities doon. No? May mga demon spirits sa gano'n. Siguro yung tumira, madilim din ang karanasan, madilim ang naranasan nila. No? Hindi ko pa alam noon. No? Kung alam ko, natulungan ko saan sila. Ganun ba? Sabi ko, baka naman nagkataon lang, gano'n.
Bandang huli, no ako ay nag-resign na sa trabaho, one time nagkausap kami nung office mate ko sa telepono, tinawagan ko. Ako ay nag-retire na ng time na yun. Oh, Brad, kamusta? Brad, hiwalay na kami ng asawa ko. Ah, hiwalay? Bakit? Sumama na sa Amerikano. Ako, nakakalungkot naman. Ayun, nalaman ko na. No, ako'y bumisita sa office namin, nakausap ko yung best friend niya, naka-office mate namin. Sabi ko, Brad, si Norman pala, naghiwalay sila ng misis niya. Paano hindi maghiwalay, Brad? Tutukan ba naman niya ng baril yung asawa niya? Bakit niya tinutukan? Pilyong bata pala siya. Sabi ko, mabait naman si Norman, ba't nagkaganon? Ewan ko sa mag-asawa niya. Naghiwalay, at yung aking office mate, nagpunta na ng Canada, at may ibang pamilya na ngayon. So, yung tinirhan nila na bahay, merong demon na hindi na-cash out. So, ganun din, kaya ang bahay, pag ako'y sasabihin ko sa pamilya, hindi lang natin i-bless ito, bago natin i-bless, kakandakan natin ng house deliverance. Okay ba sa inyo? Palalayasin natin, at kung may mga nakadikit na mga poster dyan na satanic, o may mga nakadisplay dyan na mga images, o mga idols, alisin natin kasi yan ay bahay ng mga demonyo, no? At pinapaalis ko, okay. So, kung may mga nakasabit na kung ano-ano, na galing sa mangkukulam, pinapatanggal ka, poster na may satanic symbol, o kung anumang banga na mayroong dragon o snake na naka-design, pinapatanggal po natin yan. Kasi yan ay attraction, at yan ang nakaka-attract sa mga demon spirit, especially mga images, Okay, at yung mga relics, mga figurine, relics na souvenir, galing sa abroad, galing doon sa mga antique shop. Naku, delikado po yun. Baka yan i-winorship nung unang panahon, kargado ng demonya. So, merong minsan dala-dala sa bahay yung mga relics, mga images na souvenir from abroad, doon binili sa antique shop, no? At maganda souvenir. Later on, nagkaroon ng demonic activity sa bahay. Paano nangyari yun? At nangyari sa isang missionary na nag-mission sa tribe, nung si umuwi, merong nakuha siya na souvenir, remembrance. Sibat ng native, at sibat daw yun baka sibat ng hari, kaya very precious daw yun. Iniuwi niya sa kanila, kung taga-Amerika yun, pagka dinisplay niya doon sa living room, pamula nagkakaroon demonic activity sa bahay niya. No? Sari-saring mga kamalasan, kung ano-ano na-experience sila hindi maganda, ay nag-pray siya, Lord, ba't ganito? Pamula kung bumalik, nagkakaroon demonic activity sa bahay ko. Missionary siya, pastor siya. At sabi ng Holy Spirit, dahil doon sa iyong iniuwi na souvenir from that tribe, naku, ayun, inalis niya. At doon pala, kargado pala ng demonyo. Kaya, inalis niya. Ayun, pamula noon, nawala ng mga demonyo sa bahay niya. So, merong mga ganyan experiences. Kailangan po, alam natin yan. Lalo na yung mga bagong lipat sa mga bahay na hindi bagong gawa. At kahit bagong gawa ang bahay, yung lupa naman. Baka yung lupang yon may dating nakatirik na bahay ng mga mangkukulam o meron kami kapatiran na dati away yung magkapatid na lalaki, magtataga, magsasaksakan, Sabi, Pastor, ba't ganun mga anak ko? Babait naman ng mga yan But pag nagpangitay, magtataga. Sabi ko, sister, alamin nyo nga ang background, bagong gawa kasi bahay niya. Alamin nyo ang background ng lupa na ito before natayuan ng bahay. At sabi niya, nung nagkita kami, naku, Pastor, nabalita ako sa mga kapitbahay. Meron palang nagtagaan doon nung unang panahon. Doon sa aming lupa at tinaga ng samurai sword yung kaaway. Kaya pala pag nagpangiti anak na magtatagaan din, May ganyang espiritu. At may white lady doon sa bakuran nila, nabalitaan niya, yung pala merong babaeng nagbigti doon sa puno ng santol sa likod ng bahay nila.
So amin pinag-pray, deliverance, yung bahay, yung paligid, inanoint ko ng ano, na-anoint ko ba ng oil yun? Basta pinag-pray namin at nawala yung mga demonic activities. Same with the body of a person, ano, na pwedeng pasukin ng mga demonyo. Kung may mga naging problem kayo o mga nagkaroon kayo emotional problem na mabigat o meron mga kasalanan kayo nagawa or naging bitter kayo, no, maraming dahilan. Some other time pag-aralan natin po yan. So, merong prosesong para makapasok, yung open door kung tawagin. Pero kung wala naman kayong ganong mga masamang nangyayari sa buhay nyo, hirap sila makapasok. So, tuwan-tuwa ang mga demonyo pagka nakakuha ng katawan. At hindi lang sila may nako-comfort sa loob ng katawan, kundi nagagamit nila yung katawan sa paggawa ng kasalanan. No? At yung tao na may demonyo sa katawan, siya yung napapatulak siya sa paggawa ng kasalanan. Kung anong nature ng demonyo na pumasok, halimbawa yung demon of lust, demon ng kalaswaan, at pag pumasok sa katawan niya, nagkakaroon siya ng spirit of lust. Ano? Nagiging malaswari siya. Kung ang pumasok ay yung demonyo na mahilig pumatay, murderer, at pumasok kanya, naku, yung taong yun magiging mainitin ang ulo at ngaling-ngaling gusto niyang pumatay ng tao. Ganyan po ang mga manifestation, no? So, iba-ibang demonyo, iba rin ang itsura nila. So, bibilisan ko na po. So, ang topic natin, part 3, how to cast out demons. Dito na. Number 1, tinalakay natin sa part 2, yung interviewin and know the root cause. Interview the victim and know the root cause. Bakit nakapasok yung demonyo? Ano ba yung ginagawa mo? Nagbasa po ako ng occult books. Dito sa Pablo, may nung nagpatulong sa akin na ipag-pray yung asawa na nagka-cancer. Within 2 weeks, stage 4 kaagad, bumigla at lumaki, liver cancer, ang laki-laki ng tiyan, no? Sabi ko, bakit gano'n? Sabi ko, hinanap ko, umikot ako sa paligid, At yun ang isa ring paraan sa deliverance, titingnan nyo kung ang bahay ay may mga sabit na kung may mga agimat, tanungin nyo interview nyo yung nakatira doon, may anting-anting ba kayo dito o meron ba kayo ditong mga nakalagay na ang tawag dito, yung sa Chinese, yung mga pamahiin ng Chinese, mga nasa dulo ng dila ko. Nalimutan ko yun. Yung kailangan ang hagdan ay 7, kailangan ang hagdan ay ganito, kailangan nakaharap sa ganito yung posisyon. Nakalimutan ko anong tawag doon. Tapos may salamin na So, may bahay na pinag-pray ako, pinatanggal ko yun. No? Yung sa Chinese na yun na paniniwala na yun. At hinanap ko sa bahay kung may mga nakasabit pa. Baka meron ba nga na merong nakaukit na nakadesign na dragon. Dragon is symbol of the devil yan. So, yun, Pungsoy. Thank you, Sister. Nice to see you, Sister Marivic Arandia. Namimiss ka na namin. Attend ka sa church, attend ka sa kababaihan. Ikaw lang ang wala. Ikaw lang hindi ko nakikita. Sister Marivic Arandia, nice to see you. Pungsoy, Pungsoy, tama. Attend ka ulit sa church, attend ka sa kababaihan every Monday. Okay, thank you, Sister Marivic. Pungsoy, hindi po yan sa Diyos, Yung bahay na, yung may lumalabas na ghost, yung binatay nakikitulog, yung kwento kanina, pinuntahan ko po yun, kinasok ko demon, pinaalis ko yung mga nakasabit na mga pulsoy doon. Totally, completely, nawala po, yung demonyo. At isa pa yung bagwa. Sa demonyo rin po yun. At horoscope, sa demonyo rin po yan. Listen, zodiac sign. Naku, 1,000 years ago po yan. At alam niyo yung Tower of Babel na
Ang ginawa ng Diyos ay si Nimrod ay nagawa ng project, Tower of Babel, na ang paniwala niya, paabutin niya sa langit. Nagalit ang Diyos. No? Hindi po galit ang Diyos sa pagtatayo ng building. Ay, bakit nagalit ang Diyos daw? Alam na kung bakit. Yung Tower of Babel, ayon sa mga nag-research, no? Ewan ko kung archaeological research, may natagpuan na kung yun mismo yung Tower of Babel, sa taas, ay parang may worship area doon na ginawa at sa paligid ay may mga nakadrawing, nakaukit ng mga zodiac sign. Yes, zodiac sign. Sa demonyo po yun. Ano yung mga Pisces, Leo, ay, ano, Sagittarius ako. Ay, naku, magka-match pala tayo, Sagittarius din ako. Ano ka, Pisces ako. Ay, ano ako Gemini, ano? Naku, isa demonyo rin po yan. Mga zodiac sign, 1,000 years ago, nandyan na yan. No? At yung Tower of Babel daw, sa taas, ay may nakaukit na mga zodiac sign kasi yan ay symbol ng pag-worship nila sa mga demonyo. So yung nagbabasa ng mga libro ng occultism, libro ng mga cult religion, mga religion may kargan demonyo, yung mga nagpa-practice ng yoga, naku po, yung yoga exercise, okay stretching, pero yung yoga meditation, hindi po maganda. At several years ago, may pinalayas kami mga demonyo sa katawan ng isang maliit na tao, pero napakalakas doon sa Tondo, no? Kapatid ng aking ka-office mate, kinash out na yung demonyo, na demon possess siya sa kinapa-practice ng yoga. Nakakuha siya ng set of tapes at kanyang ginaya, he emptied his mind, his soul, at pumasok yung mga demonyo. Pinalayas namin yung mga demonyo at siya po'y nakalaya. So, mayroong mga ganyan. Yan po yung tinatawag ng mga entry point ng demonyo. No? Later on, pag-aralan pa natin some other time. No? Pero dito kasi, how to cast out demons. No? Dito tayo bababad. Wala nang oras, bibilisan ko po. Interviewin nyo yung victim. Bakit ka? Ano bang ginagawa mo? Kagaya ng in-interview ko noon. Sabi nung in-interview ko, Pastor, ako po may mga anting-anting at hindi ako makatulog, hindi ako ako hindi makain at ako nababagab, ako po natatakot. Sabi ko, ano bang ginawa mo? Wala naman po ako ginagawa. Ano ba meron ka sa bahay? Ikaw ba ay may anting-anting? No? Ay meron po. Naku, isinuko sa akin isang attache case na bago na may anting-anting, kompleto, ang dami po anting. Sabi ko, kapatid, willing ka ba na sunugin natin ito? Opo, parang nandito, ito ang pinananahanan ng mga demonyo. Ako, opo, tapos, sige, tanggapin mo ang Panginoon. At yun po, know the root of the problem, yung pinakaugat. At ang pangalawa ay, number 2 ay evangelize them or share the gospel of the Lord Jesus Christ. Ipakilala niyo si Jesus, sabihin niyo na si Jesus namatay para sa kanyang makasalanan, nabuhay na maguli para magkaroon siya ng kapatawaran at ng buhay na walang hanggan. Share the gospel. Ano ang gospel? You can share the gospel within 10 seconds. Si Jesus ay naparito sa lupa, siya ay Diyos, nagkatawang tao naparito at namatay para sa atin, at muling nabuhay para magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Siya ay nagpapatawad, nagliligtas at nagbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanyang mga napatawad. Yan po ang gospel, very short. Share the gospel. After na makuha niyo yung root, yung dahilan, yung pala, nagbabasa ka pala ng ganyan, huwag mo nang babasahin, sunugin natin. Ano bang ay may anting-anting, sunugin. Kaya yung nagsuko sa anting-anting, ako sinunog namin yun, tagal masunog. Bago na sunugin, ready ka na ba? Pinatanggap ko sa Panginoon. After na makilala si Jesus, tumanggap po sa Panginoon, sinuko niyang kanyang buhay sa Panginoon. Pero, hindi ganun kadali. Nung pinagpipray ko, ito po yung isa pa maobserbahan. Pag kayo nagpe-pray sa isang demon possessed, huwag nyo ipipikit ang mata nyo. Lagi mulat, nakatitig. One time, ako po yung nagpe-pray sa isang
ako ay nakikipag-usap, ano, isang bata, I think 12 years old, batang babae, na nasasapian masamang espiritu. Ibang eksena po yun, matagal na rin. Ako ini-interview ko yung mga kamag-anak, ano ba nangyari? Anong manifestation sa bata? Ako'y nakatingin na ganan. Yung bata ay nandito. Bigla ako binato ng ng hairband, ang lakas. At haging sa mukha ko. Boom! Dumaan sa mukha ko. Alam nyo, iniligtas ako ng Panginoon. Inilihis, binato ako ng ubod ng lakas. Kung ako'y tinamaan, namata ako, di bulag ako. Haging na ganyan yung hairband, no? Yung hairband niya, dumaan sa mukha ko. Iniligtas ako ng Panginoon. No, under the protection of God ako at time na yun. At kinas out ko yung demonyo doon sa bata na nakakakita ng mga duwende at kung ano-ano. So, ganun po. Kaya, habang nagkakanda kayong deliverance, mulat ang mata nyo. No? Huwag kayo magpe-pray ng, sige, mag-pray tayo, nakapikit. Huwag kayo pipikit. Hayaan nyo siyang pumikat, pero ikaw, wag. Diba? Baka mamaya, magwala yung demonyo, masunto ka o talagang yan, nananakit yung mga yan. No, one time ganyan, no, sinabi ko, yung nakikita mong ghost doon sa isang victim din, hindi yung ghost. Yun ay demonyo. No, yun daw ay kaluluwa nung si Lola. Sabi ko, hindi si Lola yun. Demonyo yun. Nung sinabi kong gano'n, biglang nagwala yung demonyo, naposes. Sinungaling ka. Sinungaling ka. Hindi totoo siya. Sabi, oy, demonyo, ikaw ay sinungaling. Nagpapanggap kang kaluluwa ng matay. In the name of Jesus, I cast you out. Nung sinabing gano'n, tinabig yung kape, yung soft drink iniinom ko, yung asawa na nasa kanan niya, sinipa, talsik. At nagwawala. Sabi ko, in the name of Jesus, angel of the Lord, Lord, padalhan mo po ako ng angels. At pagka-pray ko ng padalhan ko ng angel of the Lord, tanikalaan ang mga kamay at paan ng mga naninipa at saka nanggaganyan. Talian mga kamay ng mga demonyo yan at pati paa. Bigla ka bitawan mo ako, bitawan mo kami. Bitawan mo. At pati paa. At doon kinasout ko yung demonyo. Noong araw, naku, hindi pa high-tech ang pagpapalas demonyo. Yun nga sa Tondo, 3 sasakyan kami. Hindi namin kaya yung maliit na tao, hawak-hawak. Noong araw, hindi namin alam pa yung talagang pagpapalas demonyo ganyan na pwede ka palang humingi ng backup sa Panginoon. No? Pagka may demon possessed, nabalitaan namin, pinapatawag yung pastor, isasama kami, mga church members, ang dami namin. One time, nag-cash out yung pastor namin, demonyo, sa isang, may suicidal spirit. No? Naku, 5 kaming humahawak, talsikan kami. Pero ngayon, hindi na pwede yung ganon. No? Hindi na pwede yung ganon. Ngayon, ang ginagawa, pag kami nag-invite o humingi ng tulong, sige na, ako'y pupunta na. Sino kasama nyo? Kasama ko ang Ama, si Jesus at ang Holy Spirit. Hindi ho, sino kasama nyo kapatiran o kasama nyo pagpunta sa demon possessed, malakas ko yun. Hindi, ako lang mag-isa. Yes, ako lang mag-isa. Kahit anong klase demonyo pa yun. Alam ko na ang gagawin ko. Kahit anong lakas niya. Lord, violent ito. Angels of the Lord, in the name of Jesus, tanikalaan niya mga yan. One time sa church namin, merong nasapian ng masamang espiritu. Sabi ko, tumigil ka sa pangalan ni Jesus. Umupo ka dyan. At ikaw, demonyo, lumayas ka ngayon din. Opo, nagsasalita. No? Sabi pala, oo, alis ako. Magbigay galang ka sa lingkod ng Diyos. Opo. Marunong gumala. Lumayas ka ngayon din, demonyo, sa katawan na yan. Yung babae umalis, dali-daling lalabas sa gate ng church namin. Saan ka pupunta? Sabi niyo, lumayas ako, lalayas ako. Hindi ko hinabol. Nandun na sa dulo ng gate. Sabi ko, okay, angels of the Lord, bitbitin yung babaeng yan dito. Bitbitin yung mga demonyo in the name of Jesus right now.
biglang, biglang gumayon babae. Ano? At hinila. Parang may persang humila. Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Iupo yan dyan. Bigla saligpak sa upo. At doon kinasod ko demonyo. Ang layo na. Ibinalik ng angels of the Lord. Kita nyo sa deliverance. No? So, pag in-interview nyo, huwag nyo kahahabaan na, hindi pala, pag na-interview, alam nyo yung root cause, patanggal nyo lahat. Kasi kahit i-cast out nyo, nandoon yung root, yung ugat, kagaya isang pinalayas ng demonyo, abay, pagkalayas, bumabalik. Pagkalayas, bumabalik. Sabi ko, tanggapin mo ang Panginoon. Tinanggap ng Panginoon, mamaya, bumabalik na naman. Ano kayong dahilan? Sabi ng Holy Spirit, mag-sensitive kayo sa sasabihin ng Holy Spirit, magsasalita. Sabi ng Holy Spirit, itaas mo yung buhok. Sabi ko, itaas nyo nga yung buhok nan. Pagtaas ng buhok ako, parang may salompas, papel na mayroong prayer ng albularyo. Albularyo, magkukulam din po yan eh. Yung pamamaraan niya, witchcraft. Naku, tinanggal ko yung parang papel na gasilakil sa lompas. Lumayas yung demonyo. Mamaya, bumalik na naman. Sabi ko, ano ba ito? Natanggal ko na yung ugat. At normal uli siya. Umalis uli yung demonyo. Sabi ko, meron ka pa ba nung nakadikit? Meron pa, pastor. Nasa loob ng hita ko. Biglang naghubo siya. Buti, nakashort. Tinanggal niya yung Eto po. Ay, naku, kaya naman pa. Tinanggal niya. At yun, completely delivered siya. Yun yung mga root na iniiwan o yung mga foothold na iiwanan ng demonyo para may access sila. Kaya kung may nagpunta sa albularyo at mayroong prayer na binigay, nakatago, ipasuko sa Panginoon at sunugin yan. Okay? So, evangelize, after, share the gospel, at turuan na mag-repent. No? Kasi hanggat hindi nagsisisi doon sa kasalanan ginawa niya, aatakihin siya ng demonyo. Okay? Babalik-balik yung demonyo. At number 3, obserbahan nyo, pag pinasunod nyo sa prayer of acceptance o prayer of repentance, maobserbahan nyo kung yung tao ay demon possessed. Demon possessed. Kasi hindi lahat ng akala mo yung tao na demon possessed o inaalihan demonyo, naaalihan yan demonyo. Tandaan po niya. Meron mga tao na may mental problems, hindi pala demon possessed. Merong topak o merong nababaliw, ika nga, nababaliw. At meron namang medyo-medya lang dahil sa problema. Meron kaming church member, yung matanda, si Sister Sisang noon, nagpakonsulta sa doktor. Na-misunderstood niya yung sinabi ng doktor at siya daw ay mamamatay na. Sabi ng mga kapatid ako, Pastor, punta yung Sister Sisang nasa church. Bakit? Kung ano sinasabi at wala sa sarili. At siya daw ay mamamatay na. At siya daw ay ganito. At siya daw ay ganyan. Naku, wala na po sa sarili. Ha? Tinuntahan ko. Sabi ko, Sister Sis, nung ako'y pumunta, sabi, comedy, sa Ministry of Deliverance po, may comedy minsan. Pagdating ko doon, sabi ko, Sister Sis, kamusta na? Ikaw pala, Christopher De Leon. Sabi ko, hindi po ako si Christopher De Leon. Ako po si Ralph Recto. sabi ko, Sister Sisang naman, napakamambubola. Hindi nga, ikaw nga si Christopher De Leon. Hindi ako si Christopher, ako po si Pastor June. Madalas may comedy sa Deliverance. Ano pa nangyari? Ako ay, mamamatay na ako, Pastor. Pero nagpa-fluctuate. Minsan bumabalik yung isip na mamamatay. Saan ba kayo galing? Sa doktor. Sabi ng doktor ko, mamamatay na raw ako. At nalaman ko, parang tinakot lang sa sandali na, ay nanay, pag hindi niyo ininom to, itong gamot na ito, kailangan inumin niyo. Kung hindi, mamamatay kayo. Yan yung, isa may mga doktor kasi hindi maingat eh. Yung pinanghawakan, seltang mamamatay. At na-misinterpret. Sabi ko, Sister Sisang, ganito.
Ito ang sabi ng salita ng Panginoon. Sinabi ko, tinanong ko sa salita ng Diyos at kayo pinapalaya ng Panginoon. Hindi totoo yun. Mahaba ang buhay nyo. In this church, okay, manalangin po tayo. Pag alis ko, bumalik sa normal na yung isip niya. Bumalik na sa normal. So, nag-deliver. So, hindi po demon possession. Yung kanyang isip ay under attack, na demonized, under attack of demons. Demon of fear, no? Tinakot siya hanggang sa unti-unti nawawala na yung isip niya, no? Sa sobrang takot, no? Nilagyan siya ng nervous breakdown at kung ano-ano. Yun po yung sinasabi ko, hindi lahat demon possessed. Meron din kami pinuntahan ng kaibigan kong pastor. Sinama ako, pastor, tulungan mo ko. Pinatawag ako doon. Hindi naman ako masyadong maalam dyan sa delivery. Sige, puntahan natin. No? Pinuntahan namin. No? Pagdating doon, pumasok kami sa kwarto, babae. No? Sabi namin demonyo, iwan mo ang katawan ng babaeng yan. No? Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus. Sabi ng babae, kasi nawawala sa sarili. Wala akong demonyo, sambahin natin ang Panginoon. Bakit kakaiba ito? Akala ko ba, Brad, di mo pa bakit sambahin daw Panginoon? Pero wala pa rin siya sa sarili. No? Yung pala, ang problem nasa isip. No? So, pinag-pray din namin. Anyway, pagkara ilang araw, bumalik na uli sa normal. Meron din kami pinuntahan, pamangkin ng kaibigan ko na patay na ngayon, nasa langit na. Sabi niya, Pastor John, puntahan mo yung pamangkin ko dyan sa Rizal Avenue. At sige, butit malapit sa church namin. Sinabihan ko na po si Pastor Reggie, yung kaibigan ko. Ay, buti, sige, dalawa kami. Punta kami ni Pastor Reggie. Akit kami sa second floor. No? Nung nakita kami tatalo sa bintana, no? At napakalakas din. Sabi nauna na si Pastor Reggie, Satanas, lumayas ka sa katawan na yan. In the name of Jesus. No? Mananampalataya yung kabataang yun. Kabataang lalaki. Pero lakas. Lulundag sa bintana. Naagapan namin at magtatalon. No? Ang taas yung babagsakan. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka Satanas. Sabi nung kaibigan ko si Pastor Reggie, ikaw ang Satanas, ikaw lumayas. Sabi sa amin, teka muna, Pastor Reggie, sandali. Mukhang hindi yata demon possessed eh. Tayo ang pinapalayas eh. Subukan natin, demonyo, lumayas ka. Kayo ang demonyo. Magsilayas kayo. Tapos nawawala sa sarili. Dali lang, Brad. May suspecha ako, hindi naman demon possessed eh. In-interview ko yung ina. Sabi ko, nanay, sabi ko, ano ba nangyari? Tingin namin, mukhang hindi naman demon possessed eh. Pero nawawala sa sarili. Mukhang hindi naman no kayo sinasaktan. Hindi naman. Mukhang kilala naman ako. Sabi ko, ano kayo nangyari? Meron no ba nakaraan siya na naging problema siya o ano? Naku, kahapon yata o kaninang umaga. Parang kaninang umaga. Nung gabi na noon eh. Naku, merong yung tatay niyan, no, nasa tindahan, pinunta ng mga classmates, isinasama ng mga barkada niya ng mga classmates. Dumating tatay niya, saan ka na naman pupunta? Batugan ka. Ganyan, buti pa, magharap ka taro. Naku, pinagalitan sa harapan ng mga classmates. Naawa ho sa anak ko, pinagalitan ng tatay niya sa harapan ng mga classmates. Pamula noon, nagkaganyan na ho, napossess na ho ng demon. Sabi ko, mother, hindi demon possess. Ganito ho gawin natin, ha? Ako, niniwala ko, hindi yan demon possess. Under attack, demonized, under attack yung kanyang emotional feelings. Naawa sa sarili. At nagalit sa tatay. Ganitong gawin nyo, lapitan nyo. Baka ho ako sa... Hindi kayo anin niya. I'm sure, hindi. Akapin nyo.
tawagin yung pangalan, sabihin nyo, ako yung nanay mo, ako si mami, ako nanay mo. Okay, sige, gawin nyo na ngayon. Anak, ako si mami, ako ang nanay mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Biglang umakap sa nanay niya. Mami, umakap. Binata po yun. Umiyak. Ayoko lang makita si daddy. Ayoko lang makita. Yun, nagkaroon ng bitterness sa tatay niya dahil hiniya. So, hindi po demon possession. Immediately, that young man was delivered from demonization, from demonic attack. In-attack ang mind niya, pasamantala, nawawala sarili, in-attack ang soulless part niya, yung emotion. So, titingnan niyo po, obserban niyo, minsan kahawig ng demon possession eh. Ma-obserban niyo, pag demon possessed, ganito, pasabayin niyo sa panalangin. Sabihin niyo, in the name of Jesus, sabihin nyo, Panginoon, ako po'y lumalapit sa iyo, sinusuko ko sa buhay ko sa iyo, no? Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos, Panginoon tagapagligtas. Ang taong demon possessed, kung may demon sa loob, never niyang makakayang bigkasin ang pangalang Jesus. Tandaan po niya. Yan ang sign that that person is demon possessed. Never na babanggitin niya ang pangalan ni Jesus. Kung ang mga demonyo ay under control siya, nasa loob, hindi nila i-contest ang pangalan ni Jesus. Nakahuli na ako ng mga demonyong ganyan eh. Sinubukan ko. Ayaw i-contest nung kabataan babae. No? Ayaw i-contest ng mga demonyo, si Jesus. Sabihin mo, si Jesus, si Jesus ay aking Panginoon. Sinasakal po ako sa pangalan ni Jesus. Alisin mo ang kamay mo dyan sa kanyang leeg in Jesus' name. Nakahinga uli. Sige, banggitin mo, pangalan ni Jesus. Sabi mo, Jesus, hindi na mabanggit. Sa pangalan ni Jesus, I rebuke you. Pinuputol ko ang kamay ng mga demonyong sumasakal sa kanya. In Jesus' name. Hanggang sa mabigkas siya yung pangalan ni Jesus. At nung nabigkas niya, bumalik na yung kanyang wisyo, no? At nandoon pa rin. Alam niya na may labanan. No? Narinig niya yung boses ko, narinig din niya ang boses ng mga demonyo. At yung kabataan yon ay, I think, 6 na demonyo ang nasa loob ng katawan niya. Sabi ko, sa pangalan ni Jesus, kayo mga demonyo, no? Sinubukan ko, experiment. Nung nahuli ko sila, tinanikalaan ko. Angels of the Lord, tanikalaan ang mga demonyong ito. Tanikalaan. Tinanikalaan sila. Ngayon, huli na sila. Ngayon, kayo nakatanikala na. Isuko nyo ang buhay nyo sa Panginoong Jesus. Ay, mga demonyo. In-experiment ko lang. Ano? Sige, sumabay kayo sa aking panalangin. Panginoong Jesus, hindi mabanggit. Hindi po namin mababanggit yan. Hindi namin mababanggit. Bakit hindi nyo mababanggit? Kami po'y totorturin. Parurusahan kami ng aming Panginoon pagdating namin. Sa Kanya, kami po'y parurusahan. Totorturin po kami. Pahihirapan kami. Yun palang ginagawa ni Satanas sa kanyang mga demonyo. No? At yung kabataan babae nyo, na-delivered yun, no? Na-delivered dahil ang kanyang soul pinoposes ng demonyo, not her spirit. Tandaan nyo, ang palatandaan ko, ang demonyo ay nando sa kaloob-looban, kasi man is composed of 3 elements, spirit, soul, and body. Kaloob-looban, spirit, then susunod soul, then physical body. So sa physical body, nakakapasok, if you are not filled with the Holy Spirit, pwedeng makapasok dito sa outside ng, pwedeng kumubabaw sa iyo, lagyan ka ng sakit, at hipuin ng katawan mo, then, pag inopen mo siya, makakapasok sa soulless part, and soul is composed of mind, will, and emotion, bibiktimahin yung isip mo, minsan mawawala, mabablanko, ang emotion mo, aatakihin, no? Paglalaruan, totorturin, nandun lang siya.
At yung biktima na yon, pag nag-encounter, pinapalaya sa demonyo, alam niya yung nangyayari. Aware na aware siya. That means they are not demon-possessed. Sila ay demonized, under attack of the devil, ang kanilang soulish part at kanilang physical body, but not their spirit. Bakit? Kasi sila mananampalataya, demons cannot possess the body, the whole being of a person who is born again or a child of God. Kasi meron siyang espiritu ng Diyos. Nandoon sa kalobloban ng kanyang pagkatao, in his innermost being, kung tawagin the human spirit, nandoon ang presence of God. No? Got my memory verse. 5 verse 18. Tama. And do not get drunk with wine in which there is debauchery, but be filled with the Spirit. Sa original pong Greek ay meron ganito idea. Be filled with the Holy Spirit every day. So in filling of the Holy Spirit must be an everyday experience. No? Hindi pwedeng napuspos ka last month o last week, ay puspos ka pa rin yun. No? You must be filled with the Holy Spirit every day. And to be filled with the Holy Spirit, ask God. Worship Him during devotional time. Lord, fill me with your Holy Spirit. Fill me up, Lord. Pupuspusin ka ng Diyos. Bakit mahalaga to be filled with the Holy Spirit? Para ang presence of God ay sakupin not only your innermost being, the human spirit, kundi ang iyong soul ay mapossess, mag-expand ng territory ng Holy Spirit at masakop yung soulless area mo. At hindi lang yon, kailangan, meron mga times na you will overflow in the presence of God at pati ang iyong katawan ay nag-overflow in the presence of God. Yun yung overflow. No? You have the power of God pag na-experience mo yan. At kung ganon, nilalapit ang demonyo, hindi ka malalapitan kasi you have the overflow of God's presence. Kaya, kumbaga sa baso, no, merong nananampalataya, hanggang dito lang ang presence of God. Merong iba hanggang dito lang. Sabi ng Panginoon sa Ephesians 5:18, you must be filled with the Holy Spirit every day. Kailangan puno, maapaw. At mas maganda, nag-o-overflow pa. Kumbaga sa isinahod mo sa gripo bukas yung gripo, nag-o-overflow. Bihira nakaka-experience gano'n. Si Peter na-experience niya. Yung mga may sakit sa kalsada, inilatag yung overflow ng Holy Spirit sa kanya, yung anointing tumulay sa shadow, all those people who were sick were healed. At si Apostle Paul, may overflow din na ganyan ng Holy Spirit. The presence of God is overflowing upon his life. Dinidikit ng mga tao yung mga apron, handkerchief sa kanyang katawan. At pag dinala sa inaalihan demonyo, nagsisilayas yung mga demonyo. Yung handkerchief, pag dinala sa may sakit, pinato sa may sakit, gumagaling yung may sakit. That's the power of God. No? At ang anointing ay lumilipat maging sa mga sa mga tela, maging sa mga ballpen na hinawakan ng spirit-filled or Christian who is experiencing the overflow of God's presence. So may ganyan po mga karanasan. Wala na po tayong time. I'm sorry, hindi po natin matatapos ang part 3. So nandito tayo doon sa obserbahan nyo. Baka yan ay mental problem. Kasi minsan, akala mo demon possessed. Ang demon possessed na tao, malalaman mo kung hindi kayang bigkasin ang pangalan ni Jesus. Okay? Kung hindi kayang bigkasin. Nung ako po ay na-born again, doon sa bahay nung kapatid ko sa hipag ko, madalas akong pumasya, nakikipagkwentuhan doon, malapit lang sa bahay namin. Nung ako'y na-born again, napuspos ako ng banal na espiritu. Pagdating ko doon sa bahay, yung kapatid niya na dalaga, usually, kakukwentuhan ko, kabiruan ko, kakwentuhan ko. Aba, nung ako ay na-born again, pagdating ko doon, naalis. Ilang beses ako pumunta doon, na-observe ako, pag ako dumating, hindi na nakikipagkwentuhan. At dire-diretso, nalabas ang bahay. Hanggang sa one time, ako dumating,
Yun na naman, umalis na naman. Sabi ko, galit kaya sa akin to. Sabi, kakaiba, weird. Hanggang sa na-discover ko, no, ako'y umalis, nakaupo akong ganyan, nag-iisa ako, hinihintay ko yung kapatid ko, nandun lang sila, may ginagawa sila. Umalis yung kapatid ng hipag ko. Pagtingin ko doon sa bintana, yung jealousy na bintana, yung nagaganyan, na salamin, may mata nakasilip. Sabi ko, aba, Abeng, ba't ka nakasilip dyan? Nakatingin sa akin, nakasilip. Noon na-discover ko, uy, ano ka? Anong ginagawa mo dyan? Ba't nakasilip ka dyan? Biglang tumawa. Nako, ito na. Halika, lumapit. Ayaw lumapit. Nako, kinutuban ako. Sabi ko sa pastor ko, bago po ako mananampalataya noon. Sabi ko, Brother Ting ang tawag na sa pastor na yun. Yung kapatid ng hipag ko, dati nakikipagkwentuhan, nung ako'y pumasok sa bahay niya, after na ako'y maborn again, ayaw na lumapit, parang takot. At one time, nung umalis sa bahay, nakita ko nakasilip, sinisilip ako. Inobserban ako. Nung makita ko, tawan-tawa at pinapasok ko'y ayaw. Naku, Brother Jun, may karga yun. Ganun ba? Oo, pwede ba sumama ka sa akin, pastor? Oo, sige. Sinabi ko sa kapatid ko, isasama ko yung pastor namin dito, gusto mo? Oo, sige. Sabi ko kasi mukhang may demonyo si Abeng. Oo, sige. At dating yung pastor namin. No? Pinunta namin doon sa bahay. Ay, may asawa na nga pala, hindi pala dalaga yun. May asawa doon nakatira sa Palok Lake. Pumupunta lang sa bahay ng hipag ko. Pagpunta namin doon, ko seryoso. 4 yata kami o 5. Abeng, nandito kami, dinadalo ka namin. Ayaw lumabas. Abeng, pagpe-pray ka namin. Nako, nung aming pinagpe-pray, nagwala ka, nagmanifest. Yung demonyo, hinawakan namin, tumataas, lumulutang yung katawan, pinipigilan namin. No? Nananadyak, naninipa, and later on, pagod na kami, lumayas din yung demonyo, pero binabalik-balikan. Hanggat hindi nga naisusuko ang buhay niya sa Panginoon, babalik at babalikan siya. At next week, ituloy po natin itong ating Bible study about deliverance, how to cast out demons. So, number 1, interview the victims and know the root cause. Number 2, evangelize, share the gospel, pakilala si Jesus. At after makilala, at gusto niya isuko ang buhay niya sa Panginoon, kailangan niya mag-repent, magsisi sa kasalanan, and they must accept Jesus to be their Lord, God the Savior. And usually, pag demon possessed, pag nandun na sa panahon na pasasabay mo na sa prayer, hindi na makasabay. Hindi mabigkas ang pangalan ni Jesus. No? Merong isang naging kaibigan, church member namin na prostitute, no, na kilala niya kabataan prostitute, no, na hindi lang basta prostitute, I think member siya ng satanic churches, Church of Satan na pinagmamalaki pa si doy ang kanilang rules sa kanilang samahan, no. Hindi inaamin na satanista siya, makikiapid siya sa 10 lalaki araw-araw. Alam niyo yung kabataan may itsura, no? May itsura yung kabataan. Naawa siya, sinama sa San Pablo from Bataan. Nakipagkaibigan siya, naawa siya. Dinala siya, pinakilala sa akin. At nakipagkamay. Nung kinamamayan ko, iba yung dating, yung ramdam ko, merong karga ito. Sabi, Pastor, gusto daw po niya na ma-deliver sa gusto ma-deliver sa demonyo, para daw siyang merong ganito, ganyan. Ay sige, tulungan kita. Doon tayo. Doon kami, after the service, doon kami sa dulo ng church, sa first bench. Sabi ko, ganito, ganyan, pinakilala ko si Jesus, tanggapin mo. O gusto mong tanggapin si Jesus? Opo, gano'n. Sige, manalangin tayo. Panginoon, tinatanggap kita. Pagdating sa pangalan ni Jesus,
Panginoong Jesus, naku, eto na, hindi niya masabi, may pumipigil po, Jesus, Jesus. Lumayas ka, tanggalin mo kamay mo dyan sa kanyang bibig, in Jesus' name. Sige, declare mo, kapatid, sabi mo, Jesus, Jesus! Nung sinabi ng Jesus, naku, maniwala kayo, sumuka ng mga malalapot na plema. At that time, hindi ako ready, walang dyaryo, walang planggana. Doon sa sahig ng church namin, mga 1 inch yung plema. Doon sa sahig, buo. Mga 1 inch kalat doon. Sumuka na sumuka. Sinuka niya yung demonyo, yung mga demonyo. Usually, sa lahat ng outlet po, sa tenga, sa bibig, sa puwet, no? Lumalabas siya, minsan napapaihi, napapadumi. Mga outlet, yung talagang, gusto ng, yung mga, persahan talaga, palalabasin mo yung mga demonyo. So, yung po palatandaan, hindi mabibigkas ang pangalan Jesus. Okay? So, there is power in the name of Jesus. And once nabigkas, he will be delivered. She or he will be delivered from demonic oppression, from demonic possession. Okay? Ang Kristiyano po, hindi na po possess ng demonyo. Na-demonize. Hanggang doon lang siya sa physical body at sa soul, but not in his spirit. Kaya, pag hindi spirit-filled Christians, kahit Kristiyano ka na, you will be under the attack of the devil, pwedeng atakihin ang soul spark mo at ang iyong mind. Pero hindi ka mapopossess kasi possess ka na ng Holy Spirit. Okay? Pero ang spirit-filled Christians ay hindi po siya kailanman madidemonize, hindi siya kayang atakihin or hipuin ng kanyang katawan, lalo na kung siya may overflow of God's presence. Hindi siya kayang hipuin. Okay, hanggang dito na lang po. Wala tayong oras. I'm sorry, lumampas po tayo sobra sa oras. Let's pray. At next week, very interesting po itong ating paksa. Marami hindi marunong magpalayas ng demonyo. So, itinuturo po natin ito isa-isa, unti-unti. At kung nakalimutan nyo balikan nyo lang yung part 2, part 1, and this is part 3, at meron tayong part 4. Sa part 4 po, I hope matapos po natin ito. Pagkatapos nito series ito, marunong na kayo magpalayas ng demonyo. Kahit hindi nyo na ipatawag ang inyong pastor. Heavenly Father, maraming po salamat Panginoon sa gabi ito, sa pagtuturo mo sa amin how to cast out demons. And thank you for empowering us with the power of the Holy Spirit to cast out demons. Sinabi mo, Panginoong Jesus, that in your name we will cast out demons. We have authority over all kinds of demonic spirits, even the devil. Lord, in the name of Jesus, aalis sa pangalan ni Jesus, lalaya sa pangalan ni Jesus. At Panginoon, ang mga kapatid na narito, equip them, empower them. I release your anointing upon my life to impart it to them. Panginoon, yung anointing of power para sila po makapagpapalaya sa mga demonyo. Anointing to teach the Word of God. I impart to them this anointing to teach the Word of God. In the name of the Lord Jesus Christ, may the grace of Jesus and the love of the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Be blessed in Jesus' name. Ganito na lang po. Don't forget to like this video. Don't forget to share this video. Even kung may mga kaibigan kay mga pastor, please share this video. Marami po mga pastor, hindi po marunong, hindi alam. Ang pagkakasout ng demons, hindi alam ang gagawin. Especially yung po mga hindi Pentecostal na denomination, yung mga ibang churches na hindi nila alam ang gagawin. So, kailangan po nila ang mga impormasyon na ito, ang mga revelation na ito. God bless everyone at pagpalain po kayo ng Panginoon. In Jesus' mighty name, you are blessed, you are empowered by the Holy Spirit, and you can use the name which is above every name, the name of Jesus. Amen. God bless you all po.